Hinayaan niya na maglandas ang luha sa kanyang mata. Ano dapat kong gawin? Litong tanong niya sa sarili. Sa nanginginig niyang kamay, muli niyang tinignan ang marriage certificate na kinuhanan niya ng larawan. Pero wala na siyang halos mabasa dahil puro luha lang ang mata niya. Napatayo siya sa kama nang marinig ang pagbukas ng gate. Binuksan kasi niya ang bintana kaninang umaga at ganoon na lang ang gulat niya nang makitang papasok ang kotse ni Eros. Mabilisan siya nagtungo sa banyo upang maghilamos. Tunuyo ang mukha ng tuwalya sa kinuhang earphone niya at sinaksak iyon sa phone niya. Naupo siya sa sofa. Hindi niya dapat malaman na alam ko na. Niya sa kailang ulit na napabuntong hininga upang kalmahin ang sarili. Ilang minuto ang lumipas ay dinig niya ang pagtawag nito nang bumukas ang pinto. Pinili niyang laksan ng volume ang kung anong pinapanood niya sa Facebook. Siguro kung mag-apologize ito at magpapaliwanag baka gumaan man lang ang bigat sa dibdib niya. Sabay na tayo mag-lunch. Alok nito na ikinabigla niya. Kumain na ako kasama si Emmy kanina bago pumunta sa office mo, kaya busog na ako. Ignore niya dito saka muli ibinalik ang earphone niya. Di samahan mo lang ako. Sa ayaw ko eh. Kumurap-kurap siya sabay tabig sa kamay nito. Kung pwede lang manigas ito sa sandaling iyon, sa masamang tingin ibinigay niya dito. May nagawa ba ako? Wala. Sarkastikong sagot niya dito. Kung wala, bakit parang galit ka? Iritadong usig nito. Dapat bang matuwa ako? Balik tanong niya dito. Kung pwede lang niya isampal sa mukha nito ang ginagawa nitong panggagamit sa kanya. Antoinette, stop it already. Bakit ibinigay mo kila Dexon yung pagkain kung magagalit ka rin naman pala? Halata ang inis sa boses nito. Ipamimigay mo rin naman, so anong problema kung ipamigay ko sa iba? At least, kinain naman siguro nila. Sarkastikong sagot niya dito, sabay taas kilay na ikinagulat ni Eros. Kung ayaw mo pala ng mga ginagawa ko, dapat sinabi mo. Sa iba ko pa malalaman na hindi mo pala gusto. Pero ayos lang naman, at least di mo tinapon. Para maniwala kung kinakain mo. Hayaan mo, di ko na ulit gagawin yun. Look, hindi naman sa ayaw ko. He paused. Nagkakataon lang na nagiging busy ako. Kaya kaysa masayang ang pagkain, binibigay ko na lang sa iba. Saka bakit parang masyadong big deal sa'yo yun? Pagkain lang naman yun. Pikong usig nito. Huwag na natin pagtalunan ng bagay na iyan. Bumaba ka na para kumain na tayo. Late na rin para sa lunch. Napangawi siya dala ng iritasyong nararamdaman niya. Kung makapang-utos ito'y parang walang ginagawang kalokohan. May iba pala siyang gusto. Bakit ako nandito sa bahay niya? Pipingsaan niya. Okay, sabi mo eh, ikaw naman lagi na susunod. Kapag nagre-reklamo ako, magagalit ka. Parang wala ba lang akong karapatang magalit? Napalunok na litanya niya dito. Antoinette, why are you being so stubborn? Pinapalaki mo lang ang issue dahil sa pagkain nagkakaganyan ka? Naihilamos nito ang palad sa mukha dala marahil ng inis. Napakahirap ba sa'yo mag-apologize man lang? Mapait niyang usal sa isip. Natatakot siyang magtanong dahil baka hindi niya makaya ang sagot. Kinusot niya ang mata upang alisin na nababadyang luha sa mata niya. Bakit? Bakit kahit ikaw ang may mali? Ako pa rin ang laging may kasalanan. Laging akong kailangan mag-sorry sa'yo. Mahigpit niyang inipit ang mga labi para pigilan ang mapait na ngiti sa kanyang labi. Ano bang tingin mo sa akin ha? Ayaw man niya sumbatan dito pero alam niyang yun ang ginagawa niya. May karapatan siyang maramdaman iyon. Niloko at ginamit siya ni Eros. Hindi ko naman hiningi sa'yo na mag-sorry ka. Bakit isinusumbat mo sa akin yung ikaw naman ang kusang gumagawa? I didn't ask you to do a thing for me. Sapat na asawa lang kita. Yun lang ang kailangan mong gawin. Now stop this fucking drama. Nakakairita na. Hindi napigilang matawa ni Antoinette. Ito pa ang naiirita. Kasabay noon ay ang pag-agos ng masaganang luha sa mata niya. Gusto niyang magalit sa sarili. What is wrong with you? Pasigaw na usig nito. Hindi ka na bata para umusta ng ganyan, Antoinette? Gulat na napatitig si Antoinette sa kanyang asawa. Tila may mga patalim na humihiwa sa pagkatao niya sa malamig na titig ni Eros. Naunawaan na niya kung para saan lang ang lahat ng ito. Mukha ba akong laruan sa paningin mo, ha? Eros? She let her tears fall kahit ayaw sana niyang umiyak sa harap nito. Hindi mo ba kayang humingi ng sorry kahit isang beses lang?
Isang malalim na paghinga ang pinakawala ni Eros. Asawa lang kita, Antoinette. Wala kang karapatang diktahan ako sa mga bagay na gusto mo mangyari. You're not... Hindi ako ano? She paused. O hindi ako sino? Sansala niya sa sinasabi nito. Busog ako. Kung gusto mo kumain ka mag-isa. Busy ako. Walang gatol na saan niya dito sa kainirapan nito. Nabigla siya nang pumasok ito sa harap niya. Danig niya ang malalim nitong paghinga. Sweetheart, please. Ayoko nang maririnig na tawagin mo ako ng ganyan. Tawagin mo ako sa pangalan ko. Mas okay yun. Pagkagulat at paggalito ang nakita niya sa mata nito pero wala siyang pakialam. Okay. Anito sa malumanay ng tinig. Halatang kinakalma ang sarili. I'm sorry. I know I'm not that important to you. Nakalimutan ko na kasi naka-contract marriage nga pala tayo for 2 years. Ang tanga ko para maniwala sa mga nakikita ko. Muli nag-init ang mga mata niya. Ang tanga ko para maniwala sa iyo. Mula ngayon, aalalahanin ko na hindi nga pala ako dapat may love sa iyo. Dahil tinutupad mo lang naman pala ang wish ko. Para takasan ng taong pakakasalan ko dapat. Nakakatawa. Pero ang malas, dahil ikaw din pala yun. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan niya. Pareho nating ginusto ang kasal kaya hindi kita dapat sisihin. Ako naglagay sa sarili ko sa sitwasyong ito. Antoinette, please. Ang liit na bagay lang yun. Nagsusorry na nga ako. Kung yun na makapagpapaluwag ng loob mo. Babawi ako. Ano bang gusto mo? Tarantang saan nito? Ganito pa ito katakot na mawala siya? O mawala ang kamukha ng babaeng mahal nito? Hindi ikaw ang gusto niya, Antoinette. Kundi ang mukha mo. Walang Antoinette sa buhay niya. Isa ka lang pansamantalang asawa. Sermon niya sa sarili. Ayos lang. Alam kong hindi mo maibibigay ang gusto ko. Yung gusto mo na lang ang gawin natin. Nagawa pa niyang mapait ng ngitian nito. Yun naman talaga ang dahilan ng lahat ng ito. Anong ibig mo sabihin? Halos mag-isang linya ang kilay nito. Na pwede mo lang akong mahalin sa paraang gusto mo. Nakalimutan mo na ba? Paalala niya dito. Naiintindihan ko na ngayon. Hog! Napabalikos ng bangon si Antoinette dala ng kanyang masamang panaginip. Nasapo niya ang noong pawis na. Malakas din ang pintig ng kanyang puso. Bakit ba madalas kong napapanaginipan niyo lately? Kausap niya sa sarili na napailamos pa ng mukha. Antoinette, okay ka lang ba? Ani ng inaantok na tinig. Napalingon siya sa lalaking katabi sa kama. Wala pa ito nang matulog siya kagabi sa guest room. Matapos niyang matuklasan ang katotohanan, 2 araw na niyang hindi ito kinakausap at sadyang iniiwasan. Nagagalit pa nga ito kasi ang babaw daw niya. Dahil lang daw sa pagkain. Hindi kasi niya magawang aminin dito na alam na niya ang totoo. Mas okay nang isipin itong mababaw siya kaysa ang aminin niyang alam na niya kung ano ba siya sa buhay ng kanyang asawa. Isa lang siyang replacement para sa babaeng kahawig niya. Ang babaeng mahal nito. Okay lang ako. Bakit ka nandito? Salubong ang kilay na tanong niya. Kwarto natin ito, di ba? Tipid niyang sagot. Noong lang niya napansing naroon na pala siya sa silid nila. Hindi na siya nagtaka kung paano siya nakalipat ng silid. Muli niyang hinila ang kumod sa kanahiga patalikod dito. 3:00 pa lang naman ng madaling araw kaya ayaw pa niyang bumangon. Umurong ka na dito. Danig niyang utos nito. Hindi mo pa rin ba ako kakausapin? Tanong pa nito. Pasensya na sa mga nasabi ko. Bakas ang sensibilidad sa tinig ng asawa. Kalimutan mo na yun. Ayos lang ako. Bakit ayaw mo pa rin akong kausapin? Giit ni Eros. Wala naman ako sasabihin. Kumabog ang dibdib niya nang hawakan siya nito. Mariing napapikit sa Antoinette. Inaantok pa ako. Good night. Mabigat pa rin ang loob niya kaya nahihirapan pa siyang harapin at kausapin nito. Good morning na. Mahinang usal nito. Ipinagpasalamat naman niyang hindi na ito nangulit. Mula kahapon, pansin na niyang panay ang lapit ito sa kanya. Samantalang noong nakaraan ito pa ang galit ng sumbatan niya ito. Napakugod siya ng malalim na paghinga at muling pumikit.
Kinabukasan, wala na sa Eros sa tabi niya. 7:00 na ng umaga. Naisip niya baka nag-jogging ito. Madalas kasi nitong gawin iyon lalo na sa weekend pero hindi niya inaasahang nasa kusina ito pagbaba niya. Iho, kami na dyan. Sabihin mo na lang kung anong gusto mo tinululuto ni Melly. Dinig niyang saway ni Nana Yolia. Ayos lang ho. Ano ho bang gustong pagkain ni Antoinette? Natigilan siya sa tanong nito. Ano bang problema niya? Napaismid na kausap niya sa sarili. Sa ibang pagkakataon baka kinilig na siya pero alam naman niyang hindi dahil sa kanya ang ginagawa nito para sa babaeng kamukha niya. Mapait siyang napangiti. Tahimik na tinungo niya ang coffee maker. Ignoring the people in the kitchen, magkakape na lang siya. Good morning. Dinig niyang bati ni Eros mula sa kanyang likuran. Kinagat niya ng mariin ang labi bago ito hinarap. Saka ito binati rin ng hindi sinasalubong ang titig nito. Ayaw niyang makita pa niyang emosyong nasa mga mata nitong hindi naman pala para sa kanya. Magiging masakit lang. Anong almusal ang gusto mo? Alanganing tanong nito nang patalikod na siya dito. Coffee lang. Dadalawin ko sa Nadad. Sagot niyang hindi na ito nililingon. Aba, ano nangyari sa asawa mo? Takang tanong ni Nanay Yoli kay Eros. Nag-away ba kayo, iho? Nag-aalalang napatitig pa ito sa kanya. Mula pagkabata ay kasama niya ang ginang bilang tagapag-alaga niya. Ito na halos ang nagpalaki sa kanya, kaya parang anak na ang turing nito sa kanya. Si Nana Yolian tumayong ina niya nang mamatay ang ina niya noong 12 taong gulang siya. Galit ho siya. Tapid niyang sagot. Sa totoo lang hindi niya alam ang gusto niyang mangyari. Pikon siya sa inasal nito noong nakaraan pero sa nakalipas na araw na hindi siya nito pinapansin, hindi niya maiwasang mag-alala at matakot. Hala, sige na. Sundan mo ng asawa mo at mag-usap kayo. Kami na magluluto ng almusal. Taboy sa kanya ni Nana Yolia. Papasok sa Antoinette ng banyo nang pumasok siya sa kwarto. Napansin niya ang royal blue na dress na nasa ibabaw ng kama. 2 araw nang hindi nito isinusuot ang mga damit na binili niya. Hindi naman niya magawang magreklamo. Hindi niya kayang questionin ng asawa dahil kahit paano guilty pa rin naman siya. Nagulat pa ito na makita siya paglabas nito ng banyo. Naka-bathrobe naman ito pero ang mabangong amoy mula sa katawan ng asawa ay nagdulot ng init sa kanyang katawan. Lihim siyang napaungol. Walang imik niya kinuha nito ang bihisan at nagtungo sa walk-in closet. Hindi siya nakatiis kaya sinundan niya ito. Pinagbastan niya ito mula sa may pinto. Ay, kabayo! Gulat na sigaw nito na mag-angat ito ng tingin matapos na magpahid ng lotion sa binti nito. Hindi ka ba marunong kumatok? Wala namang lock. Anya at napakamot ng sentido. Hindi niya maiwasang pagmasta na makinis na balat ni Antoinette. Labas na, magbibihis ako. Utos nito. Bakit? May tinatago ka pa ba sa akin? Hindi niya mapigilang mapangisi nang mamula ang mukha nito upang maglaho din ang ngiti nang magsalubong ang titig nila. Hindi ko naman alam na hindi ko pala dapat ipinakita. Mahinang sabit nito pero malinaw sa pandinig niya ang mapait sa tinig nito. Muntik na siyang mapaatras nang makita ang lungkot na bumalot sa mga mata ni Antoinette. Sige, sa labas na ako. Napalunok na saad niya. Nahilot niya ang sentido dala ng iritasyong hindi niya mawari. Bakit nasasaktan siya sa tingin iyo ni Antoinette? Naupo siya sa sofa na nandoon sa may bintana. Ilang sandali pa siyang nag-antay. Nakaayos na ito. Napatanga pa siya nang makita kung gaano ito kaganda. Dinampot dito ang tasa ng kaping iniwan nito sa lamisita. Gusto mo, ihatid kita? Hindi na, magtataksi ako. Coding ang kotse. Anitong hindi pa rin tumitingin sa kanya. Marahas siyang napapikit, kaya mabilis siyang napatayo sabay hablot ng braso nito. Natapon pa ang kapeng hawak nito. Siguradong malamig na iyon kaya hindi ito nagreklamo ng malagyan ng kamay nito ng natapong kape. Tumingin ka nga sa akin. Pikong angin niya. Nairita siyang hindi malang siya nito tingnan, pero gusto naman niyang pagsisihan iyon. Her eyes was cold and empty. It was void of any emotion na sa ilang buwan nilang pagsasama madalas niyang makita. Ang nagkikislapang titig nito. Nasaan na? Anong kailangan mo? Tanong nitong halos hindi bumuka ang bibig. Mariin siyang napapikit. Don't do this to me, sweet. Sa susunod na tawagin mo pa ako niyan. Sasampalin na talaga kita. Banta nito at kita niya ang pagsungaw ng galit sa mata nito. Galit na tila sumasaksak sa puso niya. Napangiwi siya dala ng sakit na hindi niya mawari. Bakit parang hindi siya makahinga? Humugot siya ng malalim na paghinga.
Anong apology pa ba ang gusto mong gawin ko, ha? Pinaliwanag ko naman na. Let me make up for my mistake, okay? Hindi na mauulit, promise. Samo niya dito. Lihim siyang napamura. Bakit ang hirap nitong paamuhin? Wala ka man dapat nang ihingi ng tawad. Kasalanan ko to kaya nangyari ang lahat. Isang marahas na paglunok ang ginawa nito. Saka kumurap-kurap pa. Kung wala ka nang kailangan, aalis na ako. Mahinang usal nito sabay kabig sa braso nito. Fine. Inis na hinila niya ito patungo sa kanilang kama. May kailangan ako. Tiimbag ang bulong niya dito. Napapiksi ito nang sadyaan niyang idikit ang labi niya sa tenga ng asawa. Hinila niya ito pahiga sa kama saka ito kinabubawan. Napatili pa ito. Eros, don't! Kusang nabitin ang sasabihin nito nang sailin niya ng halikan labi nito. Nagpumiglas ito at sinubukang kumawala sa kanya subalit higit siyang mas malakas sa katawan nito. Eros, don't! Damn you! Kasunod noon ay ang tunog ng pagkapunit ng dress nito. Nalaki pa ang mata nitong napatitig sa kanya. That's better. Nasisihang saan niya. Wala naman siyang planong gawin iyon pero habang nagpupumiglas ito, lalo naman siyang nakakadama ng panggigigil. At nang makita ang katawan nito sa harap niya, his entire flesh was burning. Basta! Hindi niya hiniyaang matapos nito ang sasabihin. Muling siniil niya ng halik ang mapangakit na namumulang labi nito. Nanlaban pa ito na ilang saglit at pilit siyang itinutulak. Ngunit nang naging maingat ang halik niya, unti-unting kumalma rin ito. Pinaglandas niya ang mga palad sa balat nitong nagpapainit sa katawan niya. Binalot ng kasiyahan ang puso niya nang nagsimula itong tumugon sa kanyang halik, kaya napamulat siya ng mata, only to see tears flowing in her eyes. I'm sorry. Napapangiwi ang usal niya sa kahinalikan ng mga mata nito. Ganoon na ito kagalit sa ginawa niya. Langya kasing ang daldal na sekretary niya. Kundi lang mahusay yung babae sa trabaho niya, baka nasasanta na niya ito. Hilam ang luha sa mga mata nito na magmulat sa Antoinette. Muli naman siyang inatake ng konsensya niya nang gumuhit ang lungkot sa mata nito. Let me ease your pain, Antoinette. Samo niya dito sa kamuling pinagtagpo ang mga labi nila. Hindi na ito tumanggi pa, kusa itong tumutugon sa halik niya. Habang abala ang labi niya, abala rin ang kamay niya sa pag-alis ng saplot ng asawa. Nagawa niyang pagmasdan ito saglit bago tuluyang hinubad ang sarili niyang damit. Maingat at masuyong pinaglandas niya ang labi sa mabangong katawan ng asawa. At sa bawat pagdampi ng labi niya sa balat nito, tumitindi rin ang init na sinisindihan sa kaibuturan ng kanyang pagkalalaki. Kakaiba talaga ang dating kapag inaangkin niya ang asawa, like he was always having the first time with her. Malibang wala ang pagsigaw nito sa sakit tulad noong unang pagkakataon nila nang magsalo sa kama. Ewan niya pero sa tuwing nagsisiping sila ni Antoinette, palinaw niyang naalala ang unang gabi nila. Paulit-ulit, tulad ng paulit-ulit na kasiyahang nararamdaman niya dito. Baka tama si Dixon, dapat na niyang buksan ang puso niya para sa asawa. Isang mariing halik ang iginawa niya kay Antoinette nang kumawala ang init sa loob niya na ikinasinghap pa niya. Hindi na namalayan ni Antoinette kung ilang ulit silang nakarating ni Eros sa rurok ng kaligayahan dala ng pagtatalik nila. Masama ang loob niya dito pero nauwi rin sa wala ang pagtanggi niya. Traidor kasi ang marupok niyang katawan. Dala ng pagod ay nakaidli pa siya. Hindi ba naman ito tumigil? Binibihisan siya nito nang magising siya. Nagising ba kita? May kislap ang mata nitong nakatitig sa kanya, kaya't nag-iwas siya ng tingin. She knew it wasn't meant for her, kaya walang dahilan para maging masaya siya. Tinawagan ko si Tita Aurora. Sabi ko mamaya na tayo pupunta ng bahay. Nito na ikinatangulang niya. Babangon sana siya nang pigilan siya nito. Sabihin mo na lang sa akin kung may kailangan ka. Ibibigay ko sa'yo. Magbabanyo lang ako. Anya dito, hindi na niya hinintay ang sagot ni Eros. Napangiwi siya nang maramdaman ang hapdi sa pagkababae niya. Grabe naman kasi, akala mo'y wala nang bukas. Reklamo niya kahit sa totoo lang ay nag-e-enjoy din naman siya. Mukhang yun na ata ang magiging role niya sa buhay ni Eros sa darating na mga araw hanggang sa maghiwalay sila. May pait na gumuhit sa lalamunan niya na kaagad naman niyang nilunok. Kinahaponan ngayon nagtungo sila sa bahay ng kanyang ama. Wala ang dalawang kapatid niya. Nalaman niyang malapit ang matapos ang annulment ng kuya Ian niya. Mabilis lang naman kasi talagang annulment kapag may pera.
Kumusta naman kayo mga anak? Magkakaapo na ba kami? Ha, iho? Bakas ang excitement sa mga mata ng kanyang ama na ikinalunok niya. Kung alam lang nito ang totoo. Ibibigay naman ho siguro kapag panahon na, Dad. Sagot ni Eros dito na binalingan pa siya. Abay, bilis-bilisan niyo para magkaapo na ako. Kung makarequest ka naman sa mga bata, Gabriel. Saway ni Tita Aurora sa kapatid. Sus, parang hindi mo rin gusto yun, ate. Naghahanap na nga tayo ng crib. Pangaasar ng ama sa kapatid. Napapailing na lang tuloy siya. Hayaan niyo, tita. Pagsisikapan ko. Sang-ayon naman ni Eros na tila tuwang-tuwa pa. Plano ba siya nitong buntisin kung maghihiwalay din naman sila? Nung hindi pa niya alam, gusto niya ang ideyang magkaanak sila para may dahilan para hindi sila maghiwalay pa. But having known the truth, ayaw na niyang umasa dahil masasaktan din lang naman siya. Lalo na siguro kapag bumalik ng babaeng totoong mahal nito. Curious pa rin siya kung bakit siya ang pinakasalan ni Eros kung may iba itong nakatakdang pakasalan. Nung una, iniisip niyang baka void ang kasal nila pero nang muli niyang tingnan ang marriage certificate na pinituran niya, napagtanto niyang hindi nakaregister iyon. Bakit ang tahimik mo ata ngayon, anak? Puna ng kanyang ama kaya napaangat siya ng tingin dito. Masakit lang ang ulo ko, Dad. Ang init kasi sa labas. Dahilan niya, tinakasan na ata siya ng kanyang kadaldalan. Mabuti pa dito na kayo matulog ngayong gabi. Na makapag-inuman naman tayo, iho. Darating din ang dad mo. Imporma nito kay Eros. Sige ho, walang problema. Sang-ayon naman ito. Hindi naman nagtagal ay dumating ang ama ni Eros. Sa balkon sa labas sa mga ito pumuesto. Siya naman ay tumulong na lang sa pagliligpit ng pinagkainan nang bigla siyang may naalala. Tita, naalala mo ba yung nangyaring aksidente noon? Tanong ni Antoinette sa tiyahin na ikinagulat nito. Ah, oo. Bakit mo na itanong? Kandautal na tanong ni Aurora. Mababakas ang pag-aalala sa muka kaya napatigil ito sa pagpunas ng plato. Nagkontak ho ba kayo doon sa aksidente ko? Inosenteng tanong ni Antoinette na ikinaputla ni Aurora. Pero hindi iyon napapansin ni Antoinette dahil abala ito sa pagpunas ng mesa. Ah, yun ba? Ang alam ko nagpunta sa ibang bansa. Alam mo kasi anak, pumigrate na talaga iyon kasama ng pamilya niya kaya umalis din kaagad nung makarecover na. Wala na ako nabalitaan doon eh. Sagot ni Aurora. Bakit mo nga pala naitanong iha? Wala naman ho. Naisip ko lang nitong nakaraan kasi madalas kong napapanaginipan yung aksidente. Kaya naalala ko lang. Paliwanag niya dito. Saka nag-angat ng tingin. Napakunot pa siya na mag-angat siya ng tingin. Parang nailang kasansyahin niya. Ay, huwag mo nang isipin iyon. Nasa ibang bansa na iyon. Anito sabay kumpas ng kamay. Oo nga po. Naisip ko lang, sana nakahingi mala ako ng dispensa sa nangyari. Hindi na kasi niya nakausap ang naaksidente niya nang makalabas niya sa ospital. Nang itanong kasi niya iyon sa ama, sabi nito'y nakalabas na ng ospital. Antoinette, hindi mo kasalanan iyon. Ikaw ang biktima sa aksidente. Kung hindi ka nakainom ng gabing iyon, malamang hindi ka madadami sa nangyari. Kumbinsi nito, sabay hawak sa palad niya, saka napatitig sa mukha. Pansin kong may dinaramdam ka. Sabihin mo, may problema ba kayo ng asawa mo? Pag-iiba nito ng paksa. Siya naman tuloy ang biglang nailang pero nagawa pa rin niyang umiti. Ho? Wala naman ho, tita. Baka naboboard lang ako lately. Alam niyo na, wala nang club at disco. Niyang pinasigla ang boses. Naku, batang to. Huwag mo naman sabihin nagsasawa ka na kaagad sa asawa mo, ha? Biro pa nito. Tita talaga. Alam mo, naniniwala akong kayo ng asawa mo ay sadyang tadhana para sa isa't isa. Nito sa kahinaplos ang pisngi niya. Nanliit ang mata nito nang umiti. Isipin mo, tinakasan niyo ang isa't isa pero sa huli, kayo pa rin na nagtagpo. Tadhana ang tawag doon, Antoinette. At alam ko magiging maayos din kayo ni Eros. Kailangan mo lang matutunang tanggapin kung anong kaya niyang ibigay. Ganoon ang magmahal. Magagawa mong tanggapin kahit na anong mali at pagkakaiba ninyo ng taong pinili mo. Magagawa ko nga kaya? Lihim na saad niya. Magpahinga ka na sa kwarto. Siguradong matatagalan pang asawa mo. Taboy nito sa kanya. Sumunod na rin naman na siya dahil inaantok na rin siya. Pero pagkahiga niya, hindi naman niya nagawang makatulog. Parang bigla siyang namahay sa sarili niyang silid. Hindi pa man siya nakakatulog ay bumukas na ang pinto ng kanyang kwarto. Hindi na niya nilingon ang pagkilos sa kanyang kama. Hanggang sa maramdaman niya ang pagyakap na Eros sa likod niya. Alam niya ito iyon dahil sa pamilyar na amoy nito kahit na may halong alak. Ipinikit niya ang mata at nagpanggap na tulog. Nalilito siya sa mga kilos ng asawa.
Maingat na inangat nito ang ulo niya upang gawin niyang una ng braso nito. Sa kamarahan siyang kinabig paharap. Hinila nito ang kamay niya at ipinatong sa bewang nito. At ang traidor niyang katawan kusang yumapo sa asawa. Ano pa bang magagawa niya kundi ang hayaan ng sarili? Bahala na kung ginagamit lang siya ni Eros. Isa pa, pansamantala lang naman. Kaya sa mga darating na araw, pag-aaralan na siguro niyang kalimutan ang pagmamahal niya para dito. Aba, ayos yan, Dod. Ani Liam nang abutan siya dito sa office. Napailing na lang siya. Wala talagang magawa ang kaibigan niyang si Liam. Palibasa kasi focus lang ito sa investment dahil ayaw nito ng office. Mahilig kasi itong gumala at magliwaliw kung kailan naisip. Ganda ng mga yan ah. Puna nito sa mga bulaklak na kadideliver lang. May date ka? O sisa nito? Ayaw niyang lumabas kaya dadalhin ko na lang sa bahay. So ano? Seryosohin mo na. Wala namang masama, di ba? Nito pa. Kailangan ko lang bumawi. Isa pa, tuloy pa rin naman ang agreement namin. After 2 years, sapat na yun sa akin. Mahinang saad niya dito upang mapangiwi sa sariling tinuran. Bakit para kasing nasasaktan naman siya? Guilty lang ako. Kumbinsin niya sa sarili. Mukhang sigurado ka na. Pero bakit ibang nakikita ko sa mga mata mo? Nananansya ang tingin ipinukol nito sa kanya. Mukhang mas tamang huwag mong paglabanan yung nararamdaman mo. Ikaw din baka magsisi ka. At kailan ka pa naging mind reader at eksperto sa pag-ibig? Ha? Usig niya dito. Wala kang ang girlfriend? Alam mo wala akong plano maging tulad mo. Ayoko ma-in-love. At wala sa diksyonary ko ang salitang iyan. Kaya wag mo ko itulad sa'yo. Pumunta lang ako para dito. Anito sa kainangat ang 2 Tupperware. Iniuwi kasi nito ang hindi naubos na macaroni salad na nilantakan nito at ni Dixon noong nakaraan. Bakit ka nga nandito? Untag niya, hindi kasi siya naniniwala sa dahilan nito. Ikaw ata ang mind reader eh. May dinaan na lang ako, alis na rin ako. Bye! Anito saka tumalikod. Patapos ayusin ang mga papeles sa mesa niya ay nagwisig siya ng perfume, saka dinampot ang mga tulips na dala niya para sa asawa. Mang Pilo, sa bahay tayo. Ani Eros sa driver. Paminsan-minsan ay nagpapadrive siya sa matanda lalo na kung busy siya at pagod sa trabaho. Maingat na inilapag niya ang mga bulaklak sa upuan. Kaya gaganda ng mga yan, sir. Ani ng matanda at napasulya pa sa mga bulaklak. Tiyak na magugustuhan ng misis mo yan. Dagdag nito na may masayang ngiti. Sana nga ho. Sigurado iyon, sir. Pag-assure nito. Nakakatuwang makitang nililigawan mo pa rin ang asawa mo. Ganyan-ganyan din ako sa asawa ko noon kapag may ginawa nga lang akong kalokohan. Natatawang kwento ni Mang Pilo. Bigla tuloy siyang tinamaan at masakit. Kaya pala lagi kayong binubungangaan ng asawa niyo. Ganoon talaga, sir. Mahal ko naman ang asawa ko kahit maloko ako noong araw. Binabawian ko na lang sa gabi. Kapwa sila nagkatawanan sa tinuran nito. Ilang sandali pa ay papasok na sila sa bahay. Manang, saan ka na to? Tanong niya kay Aling Melly na nakasalubong niya. Nasa itaso. Ito nga ho at dadalhan ko na ng gamot. Napatingin siya sa burn ointment na hawak nito. Ano nangyari? Panik na tanong niya, saka mabilis na tinungo ang silid. Antoinette? Tawag niya sa asawa pero hindi ito sumagot kaya napalapit siya sa banyo nang marinig niya alagaslas ng tubig. Nagkagulutan pa sila dahil pagtapat niya sa pinto ay saka rin ito pumihit paharap. Na paano ka? Napakunot noo siya nang makita ang pamumula ng mata nito, sabay iwas ng tingin. Wala to. Pagak na sagot nito. Napatiting siya sa namumulang kamay ng asawa. Mabilis na hinawakan niya iyon upang tingnan. Napaso lang ako kanina. Nakalimutan ko mainit pala yung oven. Nais lang ako. Paliwanag nito sa kasinubukan bawi ng kamay na hawak niya. Pagkalito naman na nakita niya sa mukha nito pero hindi na niya pinansin pa iyon. Sa kanya ito hinila patungo sa kama. Bakit kasi hindi ka nag-iingat? Anya sa kainspeksyon na namumula mga daliri nito. Noon naman may kumatok sa may pinto. Naroon sa Aling Melly dala ang bulaklak na naiwan niya. Nilapitan naman niya ito upang kunin ang bulaklak at ang ointment na hawak nito. Maluwag ang ngiti nitong pasimpleng nag-approve sign pa, kaya napangiti na lang siya bago isinara ang pinto. Akin ang ointment, ako na bahala sa sarili ko. Malamig na saad ni Antoinette nang makabalik siya sa tabi nito. Pero sa halip na ointment ay ang bulaklak ang inabot niya dito. Saglit itong napatitig sa bulaklak na nasa pagitan nila. Para sa'yo. Ano bang ginagawa mo?
Kunot noong tanong nito sa halip na pansinin ang bulaklak na hawak niya. Kinabahan na naman tuloy siya. Alam ko nagtatampo ka pa rin sa akin kaya heto. Wala ngayon, niligawan na kita. Saka nakalimutan ko naman yung monthsary. Pambawi lang. Nag-aalangang paliwanag niya dito. 2 taon lang naman ang contract marriage natin. Hindi mo na kailangan gawin yan.